Lahat po tayo dumaraan sa panahon ng pagsubok. Maring ito po'y problema sa pamilya, pinansyal, sakit o karamdaman, pagkabigo, alitan, relasyon, at mga bagay na hindi po natin kayang kontrolin. May mga pagkakataon kapag dumarating ang problema, ang unang nagiging reaksyon natin ay matakot o mag-alala o maghanap agad ng sarili nating solusyon. Sa umaga pong ito, pag-aaralan natin kung anong sinasabi ng Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang salita. Ang title po ng pag-uusapan natin ay Our Ever-Present Help. Doon po sa Book of Psalm, chapter 46, verse 1, it is written, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Hindi po sinabi ng sumulat ng Psalm 46 na wala tayong kakaharaping trouble, na hindi tayo magkakaroon ng pagsubok o problema. Ang sinabi po, kapag may problema, may Diyos tayong malalapitan, na hindi natin kailangang harapin ang anumang problema ng mag-isa. Pansinin po natin ang mga salitang ever-present. Ang ibig pong sabihin, hindi po malayo ang Diyos. Hindi po absent ang Diyos. Hindi po tayo binabaliwala ng Diyos. Lagi po siyang handang tumulong sa atin. Point number 1, rely on God. Sa Psalm 46 verse 1, again, nakasulat po, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Ang refuge po ay isang lugar ng kaligtasan at proteksyon. Kapag may bagyo, naghahanap po tayo ng matibay na lugar na mapagkukublihan. Ganon din po dapat ang Diyos sa buhay natin. Kapag may problema tayo, ang Diyos ang dapat nating refuge o kanlungan o kublihan, hindi ang ating huling option. For example, kapag may super typhoon, hindi tayo naghihintay na bumaba o bumaha muna bago tayo maghanap ng evacuation center o ligtas na lugar. Dapat naghahanda na po tayo bago pa man dumating ang bagyo. Ganon din sa ating spiritual life. Dapat tayong matutong magtiwala at umasa sa Diyos bago pa man dumating ang malaki o malabagyong problema. Ngayon ang tanong, kapag may pagsubok o problema, sino ang una kong nilalapitan at pinagkakatiwalaan? Diyos ba? O ibang tao? O sarili kong kakayahan? Yan ang isang katanungan na dapat mong sagutin seriously and honestly. So kapatid kaibigan, kapag ang Diyos ang ating kanlungan, paligiran man tayo ng sangkatutak na problema, hindi tayo kokontrolin ito kung lubos tayong nagtitiwala sa Diyos. Point number 2, enter God's presence. Sa Psalm 91 verse 1, mababasa po natin, whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. Kapag tayo po'y pumapasok sa presence ng Diyos sa pamamagitan ng prayer, worship, at pagbabasa at pag-aaral ng Bible, nakakatanggap tayo ng kapayapaan na hindi natin kayang ipaliwanag na hindi kayang ibigay ng mundo. Hindi natin laging mababago agad ang situation, ngunit mababago ng presence ng Diyos ang ating puso habang tayo po'y nasa isang magulong situation. Now, ang question po na pwede nating tanungin sa ating sarili ay ganito. Kapag mabigat ang aking problema, gumagawa ba ako ng hakbang para lumapit ako sa Diyos? So, makakabuti at makakatulong na maglaan tayo ng regular time para mag-pray, mag-worship, magbasa, at mag-meditate ng Word of God. Minsan po binabago ng Diyos ang ating situation, ngunit madalas tayo po ang binabago niya habang tayo po'y nasa gitna ng isang difficult situation. Point number 3, find strength in God. Sa Isaiah 40, verse 31a, mababasa po natin, those who hope in the Lord will renew their strength. May mga pagkakataong nauubos ang ating physical, emotional, and even spiritual na lakas. Ang Diyos po ang nagsusupply ng lakas kapag tayo po'y nanghihina. Alam mo, kahit mamahalin halimbawa at bago pang modelo ang cellphone mo, pero kapag naglobat ito, nawawala na ito ng silbi. Kasi wala na itong kakayanang mag-communicate hanggat hindi ito na ikokonekta sa power source. Ganon din tayo. Kahit gaano tayo kalakas, darating ang panahon na manghihina tayo. Kaya kailangan nating laging konektado sa ating Diyos ang ating source of strength. So question for us to answer is this. Saan ako kumukuha ng lakas kapag ako ay nanghihina? Kapag ikaw ay napapagod at napanghihinaan ng loob, huminto ka muna at mag-pray. Lord, hindi ko ito makakayang mag-isa. Tulungan mo po ako and be my strength. You see, kapatid, when your strength ends,
God's strength begins. Point number 4, understand God's protection. Sa Psalm 121 verse 7, nakasulat po, "The Lord will keep you from all harm. He will watch over your life." Ang protection po ng Diyos ay hindi nangangulugan na wala nang darating na pagsubok, na hindi na tayo makakaranas ng paghihirap. Nangangahulugan ito na hindi tayo iiwan ng Diyos sa gitna po ng ating mga problema. May mga bagay na hindi natin nakikita na maaaring inililigtas na nga tayo ng Diyos eh. So tanungin natin ngayon ang ating sarili. May mga panahon ba sa buhay ko na ngayon ko lang nauunawaan kung paano ako pinrotektahan ng Diyos? Sa halip po na lagi kang mag-alala sa kung ano ang maaaring mangyari sa iyong hinaharap, magtiwala ka sa Diyos na nakakaalam ng lahat ng makakabuti sa iyo. Maaaring hindi natin nakikita ang proteksyon ng Diyos, ngunit lagi nating maasahan at mapagkakatiwala ng kanyang presence at kapangyarihan. Point number 5, give God your burdens. Nakasulat po sa 1 Peter chapter 5 verse 7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Hindi po tayo tinawag ng Diyos para pasaning mag-isa ang ating mga kabigatan. Kaya ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating mga takot, mga alalahanin, problema sa pamilya o pinansyal na pangangailangan, sakit at karamdaman, mga kabiguan, mga katanungang hindi masagot, at ang ating future. Hindi po ibig sabihin na wala na tayong gagawin. Ang ibig lang pong sabihin, hindi natin kailangang sarilinin ang bigat ng problema natin dahil kasama nga po natin ng Diyos na laging handang tumulong. So ang katanungan na ito, anong kabigatan ang kailangan kong isuko sa Diyos ngayon? Tandaan mo itong mabuti. Ang hindi mo kayang pasanin, kaya ng Diyos. Point number 6, expect God's faithfulness. Basahin po natin ang nakasulat sa Book of Lamentations, chapter 3, verses 22 and 23. Because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Ang Diyos po ay hindi nagbabago. Siya ay tapat noon, ngayon at magpakailanman. Magbabago ang circumstances, magbabago ang tao, magbabago ang mundo, ngunit hindi magbabago ang Diyos. Mananatili siyang tapat. So tandaan mo na itong mabuti kapatid, kapag tayo po'y nasa gitna ng problema, gaano man po ito kabigat o kahirap, let us rely on God. Enter God's presence, find strength in God, understand God's protection, give God your burdens, and expect God's faithfulness. Kaya kapag dumating ang problema, huwag kang tumakbo palayo sa Diyos. Tumakbo kang palapit sa Kanya. Praise the Lord po. Nawa nga po tayo ay may natutunan na pwede nating ipamuhay sa araw-araw kung tayo man, especially ay may problema. Salamat po sa inyong pakikinig, and to God be all the glory. Pagpalain po tayo ng ating Diyos na buhay. Amen and amen and amen. Glory to God.